Sa susunod natin makakausap, syempre, ang masipag na kalihim ng Ayan. Department of Migrant Workers or DMW. Sapagkat, syempre, alam natin napaka-busy nila, pero mahalaga pa rin na napapakinggan sila ng taong bayan. Totoo. Lalo na ng mga kapamilya ng mga Correct. OFW natin na naririto para mas Na maging... nag-aalala. Correct, para Oo. mas maging kampante sila. Kausapin po natin, good morning, Secretary Hans Leo Kakdak. Good morning po, Robert and si Doris po ng Tandem ng Bayan. Good morning, sir. Magandang umaga po, Sir Robert, Ma'am Doris, sa inyong tagapakinig, tagapanood. Sek, ano na po ang kalagayan ng ating mga kababayan? Marami tayong naririnig, partner, doon sa mga hinuli. Hindi natin alam kung ano, nakapiit pa ba itong mga ito o nakawala na. At ano ang ayuda o hindi ayuda. Tulong. Asiste, tulong na binibigay po ng inyong tanggapan. Yes, patuloy po ang ating pagmamanman ng sitwasyon. Ito naman ang inatas sa atin ng ating Pangulo mula nung unang araw ng siguro na ito. Kaya at this point, mga 12,000 na po ang na bibigyan natin ng on-site assistance in terms of sa samot-saring mga assistance na binibigay natin. In terms of yung halimbawa kung stranded sa hotel, yung OFW, pinupuntahan sa hotel, mga basic needs, kung hindi man nasa hotel, basic needs, naghahatid ng mga samot-saring mga pangangailangan nila, halimbawa food and water, basic needs, and then temporary accommodation, kung halimbawa, kasi may mga shelters din ng host country. So kapag hindi sila na-accommodate dun sa mga shelters na yon, ay kinukuha rin natin sila sa mga temporary accommodation hotels natin. And meron din mga transport assistance, kung gusto nila pumunta sa Migrant Workers Office o saan pa man, ay tumutulong din tayo. But of course, sa repatriation, yan ang isa sa major components ng serbisyo natin. Ay sa repatriation ay higit kumulang mga 1,400 na ang nakauwi at yung pangatlong charter flight dumating kahapon ng hapon mula sa UAE. At 319 passengers ang lula nito. Nauna na yung unang charter flight natin with 442 passengers and the second one with 340. At meron na naman napipinto this weekend sa Sunday mula sa Saudi Arabia. Opo. Sek, marami pa rin po ba? Alam natin marami na kayong natulungan makauwi, makabalik at may mga inaayos pa tayo. Pero sa mga nakikipag-ugnayan po sa ating embahada at sa inyo po sa DMW, gaano pa po karami yung ini-expect natin na maipapauwi po natin dito? Yes, higit kumulang ay may pinoproseso pa tayo mga 800 na repatriation ready. 5 countries ang nakikita natin na may pangangailangan. Kaya patuloy lang po. Kasama kasi dito sa hamon dito sa pagre-repatriate yung land crossings kasi 3 sa 5 bansa na nabanggit ko ay sarado ang airspace sa Kuwait, sa Bahrain at sa Israel. At sa Qatar at UAE bukas pero limited ang airspace. So land crossings sa Kuwait, Bahrain at Israel, kaya sinasamahan ng mga tauhan natin of DMW OWA with the leadership and partnership with the DFA ambassadors natin on the ground. Tinatawid sila sa land crossings, sabay salubong naman sa kabilang bansa, karatig bansa nung teams din natin nandun, at siya naman ililipad sila mula dun sa karatig bansa. So that is why ang mga lumilipad na charters natin out of UAE and out of Saudi. Meron tayo hindi charters out of Cairo, Egypt, mga flight bookings. Yun naman ang galing na Israel. So to summarize, galing Kuwait, Bahrain, Qatar ay out of Saudi. UAE, straight home sa atin. May mga flights from UAE. Ang Qatar, meron ding limited flights pauwi. And then Israel, tinatawid natin sa Israel-Egyptian border. Cairo ang exit. Opo. Sa ngayon po, patuloy pa rin po ba yung mga bombahan? Kasi yung mga kapamilya po ng ating mga kababayan na naandyan, medyo nag-aalala rin. Kasi walang malinaw na patutunguhan o announcement kung hanggang kailan ito, tatagal itong sitwasyon na ito dyan sa Middle East.
Yes, we continue to monitor the situation. Kahapon na halimbawa, magdamagan ng monitoring natin kasi yung Iranian attacks on oil and liquefied natural gas facilities, most notably sa Qatar. Opo. Uh, pero ang magandang balita dito, hindi apektado yung mga LNG workers natin sa northeastern Qatar kung saan may inataking facility doon, ang Iran. Sila ay ligtas. Meron din napabalitaan sa timog naman na bahagi, pero mukhang ligtas din sila. Mukhang hindi inatake at ligtas sila doon. At sa Saudi ay nagkaroon din ng attacks dito sa western side. Meron din diyang facility sa western side at safe din ng mga OFWs natin doon. Inilikas na rin kasi sila ng kanilang mga companies. So these are multinational Okay. energy companies. Kaya kahit pa paano, meron silang mga safety, security, evacuation protocols. Yet ligtas sa mga OFWs natin, we continue to monitor them and make ourselves available for any type of assistance. Meron kaming at least tatlong kausap ngayon sa mga energy facilities na yan. At ginagabayan namin sila, binibigyan namin sila ng tulong, suporta. Ang iba sa kanila ay medyo may trauma dito sa mga nadidinig na putukan. But we handhold them through the process. May social workers po tayo on the ground and also psychosocial counselors. Alright. Yung programa ng gobyerno na libreng tawag, tuloy pa rin po Yeah. ba yun? Yes. Unang araw pa lang, pinag-utos na ng Pangulo na magsanib puwersa kami ni Sec. Henry Aguda ng DICT. Kaya laking pasalamat natin kay Sec. Henry. But of course, katuwang din ni Sec. Henry yung mga private providers, telecom providers. So laking pasalamat din namin sa kanila at yung diretsong tawag. But kahit tayo man, ay tumutulong din tayo doon naman sa kabilang side Oo. sa mga OFWs na nangangailangan ng tulong dito sa ating mga contact na kanilang pamilya. Ang hotline po natin ay 1348. That's the Central National Hotline with OWA plus 632-1348 kapag sila ay nasa abroad. But of course, yung kanilang embahada, migrant workers offices sa kanilang Facebook page, nandun yung mga hotlines, yung mga anunsyo. Kompleto po tayo sa hotlines together with the OWA. Okay. Together with the OWA nga po, mahalaga rin po kasi partner na nakakausap natin. Bukod minsan kay Sec, syempre lagi naman yan Tama. busy. Yung OWA, mahalaga din yung role, yung tungkulin ng OWA para mabigyan din ng update yung mga kababayan natin. Para anytime, sabi nga ni Sec, available naman sila para agad makausap at makapagbigay sila ng update. Ano? Tama. Sec, dun po sa inaresto naman natin na kababayan, isa lang po talaga siya. At kumusta na po yung situation niya? Apat sila. Kaya tinutulungan natin sila. They are in detention. Ay, Sec, sorry, medyo tumalo lang po yung meron signal. na Ano po? Ilan po? Apat. Apat. Opo. Apat sila. Mm. Kaya patuloy natin na minamanman ang sitwasyon together with Ambassador Alfonso Ver. Malinaw sa sanib puwersa between DFA and DMW na magbibigay tayo, number 1, pinag-utos to ng Pangulo, legal assistance. At pangalawa, yung pag-check sa kapakanan nila, welfare check doon sa detention center. So, ginagampanan po natin pareho to. May naatasan na tayong abogadong Emirati para siya namang makipag-coordinate sa ating kababayan at sa Emirati authorities at sabay nito yung legal defense. Hindi muna dadagdagan pa kasi gusto ko rin protektahan yung legal defense ng ating kababayan. Ayaw ko rin isiwalat ang detalye. Opo. So, sige. Sige, go. Pero yung pamilya po nila, Sec, okay naman, nabigyan na po natin ng update. Naabisuhan na. Naabisuhan sila. Siguro, Yes. Ayun. Oo. Yung dalawang pamilya ay nakadaupalad po na. Ayun. And then ang embahada natin, ang labor attaché natin on the ground sa Abu Dhabi, ay nakausap na rin yung pamilya. Yung dalawa doon kasi nandun sa UAE mismo yung kamag-anak. Nandun po mismo. Mas Opo. madali ang Mas koordinasyon. mabilis. Oo. Opo. Sec, siguro para lang po maturuan lang natin yung mga kababayan natin na nandun. For sure, marami nanonood sa atin ngayon doon. Oo. Ano po ba yung dapat nilang iwasan para hindi magaya sa apat natin Yun na na nga kababayan na hinuli po dyan? Actually, simple lang sumunod sa host country protocols. Pero alam nyo, ang mga OFWs, kaya tayo na mayagpag sa buong mundo is because of course the quality of our work, but also our behavior. We are always
abiding, following, observing the host country rules and regulations. And in cases like this, emergencies, security emergencies, ay sumusunod tayo sa host country protocol sa seguridad. Sa panahon ganito, kailangan talaga sumunod sa host country protocols. Hindi lamang dahil sumusunod tayo, kailangan natin sumunod, pero para sa protection din natin ito, di ba? Ang host country magbibigay yan ng safety protocols precisely to ensure our safety. Ngayon, sa aspeto ng pagbibideo, ay wag na pong gawin ito sumunod sa host country protocols in terms of regulasyon nila sa pagbibideo, pagpo-post o ano pa man online. Iba po ang sitwasyon ngayon, kaya not like others, unprecedented po. Kaya kailangan tayong sumunod more than any other time sa host country protocol. So, of course, nandiyan din ang ating mga programa at serbisyo at sariling alituntunin. So ginagabayan din naman po natin ang ating mga OFW sa larangan na yan. Alright. So, 24/7 po ang Secretary ang nakahandang tulong para sa kanila. Nang sa Yes, ganun that's din right. ay magabayan nga sila kasi yung iba medyo kakaiba nga po, unprecedented, sabi nyo. Kaya nagpo-post o kaya ano partner doon, nag-IG, nag-FB, kung ganyan, o kung ano-ano pa. Parang Hindi nagbibigay update hindi ito ang kasi. panahon para dyan. 24/7 tayo. Holiday ngayon, pero ako nga nasa labas ngayon sa pagkikipagpulong. But Opo. mamaya magtutungo na rin ako sa office. But 24/7 tayo. Walang holiday, walang weekend. Tuloy-tuloy po ito para gabayan at tulungan ang mga mahal nating OFWs. Ayun, ang alam po importante. nating magastos yan, Sec. Ang funds naman po natin para sa pagtulong sa mga OFW, kaya naman, marami pa po. Yes. Since day one, the President has asked us to kami ni Admin PY Kauna ng OWA to coordinate with Secretary Rolly Toledo at meron pong pondo at ito po ang ginagamit natin ngayon. Kakasabi ko lang nga po na tatlong charter flight na tayo, may pang-apat this weekend at meron uli in the middle of next week. So tuloy-tuloy lang po itong ating mga charter flights at pagtulong at yung financial assistance ay sinasagawa rin na natin sa kasalukuyan. Halimbawa yung mga nanunumbalik, kung maalala ninyo yung unang wave kasi yung mga commercial flights kung saan sinasagot ng workers yung kanilang plete. Pagdating nila, bago pa man umalis at pagdating nila, binibigyan natin din financial assistance. Ayun, mahalaga yan. Ay, nako, sana po ay magkaroon na ng katapusan nito napakalaking sigalot na ito. Pero andiyan dyan naman yung ating mga authorities at To take 24/7 actions. nga na mag-aagapay at tutulong. In the meantime, Sec, maraming salamat po. at Salamat mag-ingat po, kayo. Secretary. Maraming salamat po sa inyo, Miss Doris at Sir Robert at sa inyong Apo. tagapakinig, tagapunod. Maraming salamat, Lord. Salamat. Eid Mubarak po sa inyong lahat. Eid Oo nga, Mubarak. Eid Mubarak. Oo. At syempre, Maraming salamat din sa lahat ng mga taga-DMW, di ba, sa Oo. pagtulong nila doon sa mga kababayan natin na nasa Correct. ibang bansa. Si Secretary Hans Leo Kakdak po ng DMW.